Tara, tigil muna kayong lahat. Darating na ang bagong boss. Xiao Wen, kumuha ka ng tubig. Si, Bilisan mo. Ginoong Pei, dito. Ito ang design department natin. hi Chilin. Si Paigilin pala ang bagong boss. Xiao Wen, bilisan mo. Ibigay mo na agad ang tubig kay Ginoong Pei. Ginoong Pei. Ang tubig mo? Hemp. Ginoong Pei. Ito siya, ay bagong empleyado sa design department natin, Wenro. Siya kakagaling lang sa ibang bansa. Hindi lang siya maganda, ang mga design drawings niya ay napakahusay din. Ay isang napakahusay na baguhan. Talaga? Kung maganda sa ibang bansa, bakit ka pa bumalik? Ginoong Pei. Kayo, magkakilala? Kilala. Peizong ay, Peizong. Jilin, parang totoong nagkawalang tayo-tayo. Anong problema, Jeline? Ang dami mong inom. Tigilan mo na yan. Magkapatid tayo. Sabay tayong uminom. Tama na. Tigil na. Hoy, tigil na. Sasabihin ko sa'yo, sa daan pa uwi, nakakita ako ng isang napakagandang babae. Sa tingin ko, bagay na bagay sa'yo. Wala akong interes. Hindi ba? Napakaraming taon na. Kailangan bang sa iisang tao ka lang? Noong inihatid mo siya sa airport, ano ang sinabi niya sa'yo? Nakalimutan mo na? Mga pasahero, ang eroplano papuntang Los Angeles, malapit ng lumipad. Mangyaring dalhin ang inyong mga daladalahang bagahe. Pumila sa gate para sumakay. Paigilin, anong ginagawa mo? Bakit hindi mo sinabi sa akin na mag-a-abroad ka? Nobyo mo ako. Paigilin, hindi ka ba nakakaintindi ng tao? Hiwalay na tayo. Wala na tayong koneksyon. Naiintindihan mo ba? Bakit? Bakit bigla kang nakipaghiwalay? Hindi ako pumapayag. Walang dahilan. Napagod na ako sa'yo. Pwede ba? Naumay ka? Naumay na ako. Noong una, hinabol kita dahil gwapo ka. Pero ngayon, napagtanto ko, sa ibang bansa, maraming mas gwapo pa sa'yo. At ang boring mo, hindi ka masaya kasama. Wenru. Sa tingin mo, boring ako? Pwede ko namang baguhin. Hindi na ako magiging ganito sa susunod. Huli na, Paigilin. Tapos na tayo. Mag-a-abroad na ako. Hindi na ako babalik. Tama na. Tama na. Kumuha ako ng litrato para sa'yo. Ipapakita ko sa'yo. Tingnan mo. Sabi ko naman, maganda, di ba? Sayang. Ang ganda ng babae. Nag-aayos ng kasal? Kung ako sa'yo, Jeline, dapat mong agawin siya. Tapos pilitin mo. Burahin. Ano? Sinabi kong burahin mo ang picture. Bura, bura, bura. Anong problema mo ngayon? Bakit ka galit? Yung babae. Siya si Wenro. Sabi mo si Wenru yon? Ang babaeng manloloko. Ang ganda pala. Hindi. Ang sama? Saang cafe. Pumunta ka ngayon?
Baka umalis na siya. Tinanong kita kung saang cafe. Yung pangalawang shop sa kanto. Oy! Miss Wen, huwag kang kabahan. Ang kalagayan mo ay sinabi sa akin ng iyong tiyahin. Sa akin, si Miss Wen Hehe ay lubos na kasiyasiya. B. Pero sa pagkakaalam ko, Miss Wen, may nobyo ka dati. Gusto kong itanong, Miss Wen, ngayon ba? Birhen ka pa ba? Siya ba ano sa iyo? Hey Jeline, bakit ka nandito? Kung hindi ako dumating, hayaan kitang abusuhin ng matabang lalaki. Wala. Mister, hindi mo alam ang pagkakasunod-sunod? Ano bang ginagawa mo? Papatayin kita. Mr. Cheng, isasama kita para mabigyan ng first aid. Umalis ka. Ang tapang mo, papalag ka sa akin. Kung ngayong araw na ito makakalabas ka ng pinto na nakatayo, magpapalit ako ng apelyido sa iyo. Tagapamahala, Liu. Ako ay miyembro ng inyong tindahan. Ang pangyayaring ito ngayon kailangan mong bigyan ako ng paliwanag. Kung hindi, bawiin ko ang aking investment. Ginoo, huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng magandang paliwanag. Tumigil ka. Lumayo ka. Ginoo, ikaw sa aming tindahan, binugbog mo ang aming mahalagang bisita at gusto mong umalis? Sa tingin ko, hindi iyon posible. Mr. Pei, Manager Liu, bakit ka nakatulala? Sige, kumilos ka na. Mr. Cheng ito. Ito si Mr. Pei. Mr. Pei, sinong Mr. Pei? Sino pa ba? Sinasabi mo na siya ay Pei Jeline. Mr. Pei. Pasensya na, Mr. Pei. Hindi kita nakilala. Sana patawarin mo ako. Pakiusap, patawarin mo na ako. Mr. Pei, pasensya na. Pasensya na. Pwede na ba akong umalis? Oo, pwede na. Hey Jeline, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Sumakay ka. Hindi ko kailangan ihatid mo ako. Sino nagsabing ihahatid kita? Uminom ako. Hindi pwedeng mag-drive ng lasing. Ikaw ang maghatid sa akin. Ikaw, bakit hindi ka nalang tumawag ng driver? Gusto ko lang na ikaw ang maghatid. Ano? Pwede mong ihatid ang nobyo mo. Pero ako, hindi mo pwedeng ihatid. Nobyo? Wala akong nobyo. Wenro, ilan ang boyfriend mo? Yung nakabangga noong araw? Nakita ko mismo. Ayaw mo pang aminin. Mayroon kang boyfriend, tapos nag-date ka pa? Wala ka bang hiya? Si Chen yun? Katrabaho ko lang siya. Pagkatapos ng team building, sinabay ko lang siya. Katrabaho? Eh ano pa? Katrabaho ba o boyfriend? Wala akong pakialam. Address. Bakit? Hindi mo ako inat sa WeChat? Paano ko sa'yo isend ang address? Hindi ba ako na-delete mo na dati pa? Ikaw? Gamit mo pa yung dati nating couple picture? Bilang profile picture. Tamad lang akong magpalit. Hah? Wenro. Wala ka ng ibang gustong itanong sa akin? Hindi ba sinabi mo? Tamad ka lang magpalit? Ako? Nagmamaneho. Kaya pala nitong mga nakaraang taon, hindi na kita makontak. Ayun pala. Pinalitan mo na pala ang contact details mo. Ginoong Pei, inihatid na kita uuna na ako. Wenro, bakit ka magbi-blind date? Ginoong Pei, 28 na ako. Dapat na akong magpakasal. Normal lang naman ang blind date, diba? Ang tagal na pala, mula nung nag-break tayo. 8 na bang taon? Hindi ito normal.
Bakit ikaw ay madaling iwan ako para makipag-blind date sa ibang lalaki? Ako. Ginoong Pei. Lasing ka na. Wenru, muli kang gagawa tulad noong 8 taon na ang nakaraan. Itulak mo ako palayo? Hindi naman. Pasensya na. Pasensya na. Pasensya na. Pasensya na naman. Tama na ba ang pagsasabi mo ng paumanhin? Noong araw na iyon sa airport marami kang sinabi. Ikaw, sa loob ng maraming taon puro ka lang ba paumanhin? Wenru, maging mabuti ka sa akin kahit isang beses. Ganito ba kahirap? Hindi. Hindi ganyan. May dahilan ako. May dahilan ka. Ang dahilan mo ay makipag-blind date sa mga matatandang lalaki. Para sa pera nila? Wenru, hindi ba ang sabi mo dati ay noong tayo ay magkasama? Para sa mukha ko? Ngayon, kahit sino pa, pwedeng makipag-blind date ka sa kanila. Magpakasal? Ginoong Pei, sino ba ang naging ka-blind date ko? Parang wala namang kinalaman sa'yo yan. Ikaw? Siya. Sika, Venru. Ang galing mo talaga. Wenru, magpakasal tayo? Anong sinabi mo? Sinabi ko, magpakasal tayo. Akala mo ba, sa pamilya mo lang, pinipilit kang magpakasal? Ako rin, araw-araw pinipilit ng pamilya ko. Ako, sobrang nagmamadali. Ang galing mo naman. Pero, pinipilit ka pa rin magpakasal? Ang galing ko nga. Pero, iniwan mo pa rin ako, di ba? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Pasensya na. Tama na. Pasensya na. Bukod sa paghingi ng tawad, may masasabi ka pa ba? Bakit mo napiling? Pakasalan ako? Nasaktan na kita dati. Miss Ven, hindi pwedeng ikaw lang ang maglaro sa akin. Sa loob ng maraming taon, utang mo sa akin. Kailangan mong bayaran. Si. Pumapayag ako. Ang dali mong pumayag? Sa paningin mo, parang laro lang ang kasal, diba? Hindi ganoon. Ito ay dahil. Dahil ikaw ang papakasalan ko. Sa bahay mo, bakit may tsinelas pang babae? Madalas akong mag-uwi ng babae sa bahay. Siyempre dapat may tsinelas pang babae. Wala itong kinalaman sa iyo kahit kalahating sentimo. Huwag kang mag-assume, pakisuyo. Si. Huwag kang mag-alala. Kapag nag-uwi ka ng ibang babae, aalis muna ako. Pagkaalis nila, babalik lang ako. Araw-araw. Gagampanan ko ang tungkulin bilang asawa. Pwede akong magluto, pwede ring maglaba. Wenru, sabi ko may iba akong dinalang babae hindi ka man lang nagseselos. Maglalaba at magluluto ka pa? Kumuha ba ako ng katulong? Pero, sabi mo kasi, Anong sabi ko, paniniwalaan mo? Ang tanga-tanga mo ba? Ang tsinelas ng ibang babae, eksaktong kasya sa paa mo? Ang tsinelas ng ibang babae, may tag pa? ako, Alam mo ba kung gaano kita hinintay? 8 taon. hi Jeline. Alam mo ba? Nitong 8 taon, miss na miss din kita. Kung sasabihin kong mahal pa kita, tatanggapin mo pa ba ako? Alam mo ba noong araw na nakita kita? Sobrang takot ko. Natatakot akong mag-drive ka ng lasing.
Dahil ang lola ko namatay, dahil sa driver na lasing. Kung malalaman ni Jeline na nakapatay ng tao ang tatay mo sa drunk driving, sa tingin mo, sasama pa ba siya sa'yo? Buti na lang hindi mo ginawa. Chilin. Kung gusto mo, tigilan na natin ito. Anong sinabi mo? Ang ibig kong sabihin, makakahanap ka ng mas magaling. Hindi kailangan sa akin sayangin ang oras. Anong ibig sabihin ng makakahanap ako ng mas magaling? Ibig sabihin noon, iniwan mo ako para makahanap ka ng mas magaling? Ako. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Anong ibig mong sabihin? Sasabihin ko sa'yo. Hindi kita hahayaang umalis. Gusto kong lahat ng paghihirap sa 8 taon, ibalik mo sa akin. Kaya bukas ng umaga, sumama ka sa akin para kumuha ng marriage certificate. Kailan tayo magdi-divorce? Kapag gusto ko nang magdi-divorce, sasabihin ko naman sa iyo. Wenru. 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 Wenru, nasaan ka? Wenru. Dahil nangako ako sa iyo, hindi ako magbabago ng isip. Hindi ako aalis. Ikaw, ito ang isusuot mo para sa wedding photo? Ako. Magpapalit ako ng damit. Bakit hindi ko napansin dati? Na si Jeline ay may ganitong cute na side. Paano ito? Ano sa tingin mo? Tama na ba? Tama na. Tama na? Samahan mo ako para kumuha ng marriage certificate. Hindi ka na ba mag-aalmusal? Hindi na. Natatakot akong pagkatapos kumain ng almusal. Tatakas na naman ang asawa ko. Anong ginagawa mo? Bilang Mrs. Pei, hindi ba dapat mong tulungan mo akong magtali ng kurbata? Hindi ako marunong. Hindi ako natuto. Okay lang kahit hindi marunong. Tuturuan kita. Siya pa rin tulad noong 8 taon ang nakalipas. Kasing gwapo pa rin noong una tayong magkakilala. Natuto ka na ba? Natuto na. Kung gayon, ikaw na. Magtali ka na. Pasensya na. Mukhang nagulo ko. Okay lang. Hindi bale kung nagulo mo. Lahat ng gagawin mo rito sa akin. Huwag kang mag-sorry. Simula ngayon, ang pagtali ng kurbata ay bahala na kay Mrs. Pei. Tara na. Halika, kayong dalawang bagong kasal. Lumapit kayo, ngumiti kayo. Maligayang bagong kasal sa inyong dalawa. Anong ginagawa mo? Akin ito. Pera ko yan. Siyempre, dapat nasa akin.
Ano ba yan? Nag-aaway tayo sa maliit na pera? Pai Chilin, ngayon, seryoso akong nagdududa na ang yaman mo ay sa kakuriputan mo. Paalala kay Mrs. Pei? 3 oras mong leave kaninang umaga. Malapit nang matapos. Kung mahuhuli ka, tiyak na ipagpapatuloy ko ang kuripot kong buhay. Kakaltasan ko ang sweldo mo. Pai Chilin, Sumakay na. Wala kang masasakyang taxi ngayon. Kung si Mrs. Pei, ayaw mong ma-fine dahil sa pagiging huli. Sumakay ka na lang. tigil. Dito mo na lang ako ibaba. Isasama kita sa taas. Hindi. Bakit? Ayokong malaman ng buong kumpanya ang relasyon natin. Huwag mo akong samahan. At saka, mauna na akong umakyat. Pagkatapos ka na lang umakyat. Siya. Uy, Wenru, kaninang umaga, bakit hindi ka pumasok? Hindi ako maganda kanina. Nag-sick leave ako. Hindi maganda? Ano, okay ka lang ba? Okay lang. Mabuti na ako. Buti naman. Parang naaalala ko na yung suot mo kahapon ay ito ring damit na to, di ba? Hindi. Ikaw na mahilig mag-ayos? Imposibleng 2 araw kang magkasunod na magsuot ng parehong damit. Maliban kung ano. Maliban kung kagabi ay hindi ka talaga umuwi. Tama ba ako? Sabihin mo na, sino ang nakadate mo? Guwapo ba? Guwapo ba? Hindi? Hindi naman yung lalaki sa blind date, di ba? Siyempre hindi. Ay, huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko. Hindi ko talaga sasabihin kanino man. Sabi ko na, Tara, sumama ka sa akin. ang dilim. Bakit hindi nila buksan ang ilaw? Miss Wenru, mula noong unang araw mo sa trabaho, naakit na ako sa iyo ng sobra. Ang bawat ngiti at pagkindat mo ay nagpapasigla ng puso ko. Ngayon, sa wakas, nagkaroon ako ng lakas ng loob na ipahayag ang aking damdamin sa iyo. Pwede bang maging nobya mo ako? Sama-sama. 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 Ginoong Pei. Ginoong Pei, talaga kayo po? Bakit po kayo nakaupo mag-isa dito? Iwas chismis. Iwas. Iwas sa hinala. Mr. Pei. Ang asawa. Nasa kumpanya rin natin. Naiintindihan ko. Mr. Pei. Kung ganyan, hindi po kayo tutol sa romansa sa opisina? Siyempre. Ang galing! Mr. Pei. Narinig ko na. Ngayong tanghali, may nagpapahayag ng pag-ibig sa kumpanya natin. At umorder pa ng isang bouquet ng napakalaking rosas. Gusto nyo bang sumama at tingnan? Oo nga. Nagpakasal na lang kami ni Wenro ng ganito. Medyo padalus-dalus ba? Narinig ko na ang mga babae ay mahilig sa mga seremonya. Baka ito ay magkamali siya ng akala. Hindi ko siya pinapahalagahan. Mukhang, kailangan ko ring matuto ng ganitong seremonya. Mabuti rin. CJ, dito po. Sama. 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 Ano ba? Shenjun, si Wenru namin ay hindi sasagot sa iyo. Chu Yu. Ano ang ibig mong sabihin? Shenjun, tingnan mo muna ang sarili mo. Si Wenru namin, may magandang pangangatawan, may magandang mukha. Ikaw, wala kang kotse, wala kang bahay. Anong karapatan mong pakasalan si Wenru? Chu Yu We. Sa iyong paningin ba? Ang mga material na bagay ay importante lang? Ang mga araw na ito ba, ang ginawa ko sa opisina para kay Wenru, pag-aalaga at pagtatanong kung kumusta siya. Hindi pa ba sapat para patunayan ang pagmamahal ko sa kanya? Kahit sino kayang mag-alaga at magtanong.
Huwag mong isipin na hindi ko alam. Noong isang araw, si Wenru namin, nag-drive pa uwi sa iyo, nabangga sa likod, natakot ka na ikaw ang sisisihin. Ilang araw, hindi mo siya kinausap. Ito ba ang tinatawag mong pag-ibig? Mapagpanggap? Ikaw, Xiaoyue. Chenjun, salamat sa pagmamahal mo. Pero, hindi talaga tayo bagay. Dahil, may asawa na ako. ano? Talaga? Hindi ko narinig. Wenro, kasal ka na. Imposible. Talagang imposible. Niloloko mo ako, di ba? Totoo. Kasal na talaga ako. Kaninang umaga lang. Kung sabi mo, kasal ka na. Nasaan ang marriage certificate? Ilabas mo at ipakita sa akin. Marriage certificate. Wala sa akin ang marriage certificate ngayon. Wenru, niloloko mo nga ako? Paulit-ulit mong sinasabi. Kasal ka na. Paano naman ang marriage certificate? Hindi mo mailabas? Huwag mong akalain na hindi ko alam. Kahapon lang ay may blind date ka. Paano naman naging mabilis ang kasal? Kahapon lang ay may blind date. Mukhang si Wenru. Wala nang may gusto sa kanya. Wenru, huwag kang magpakatigas. Tanggapin mo na si Chenjun. Oo nga, ang bait ni Chenjun, Wenro. Pakasalan mo na si Chenjun. Ano ba kayo? Wala kayong puso. Kung siya lang magaling, bakit hindi mo siya pakasalan? Puro kayo kakulitan. Wenro, wag mo sila pansinin. Alis na tayo. Kiss. Kiss, Kiss. 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 Pei Zong, mukhang sa pagkakataong ito, ang opisina natin. Magkakaroon ng bagong mag-asawa. Pwede namang magsama. Pero hindi dapat makaapekto sa trabaho. Oo naman, datuti. Kumusta, gwapo? Paki-picture ako. Nakakaantig ng puso ang eksenang iyon. Ah, Ano yon, Ginoong Pei? sino ang nakikialam? Pei, Ginoong Pei. Ginoong Pei? Ako. Ginoong Pei, makinig ka sa akin. Hindi yan ang nakikita mo. Okay lang. Alam ko na. Oras pa ng trabaho, ang iyong ginawa ay nagiging sexual harassment sa trabaho. Pwede akong magsumbong sa pulis at ipaaresto ka. Hindi ganyan, Ginoong Pei. Kanina. Pumayag na sa akin si Wenro kami na ngayon bilang magkasintahan. Kaya hindi ito sexual harassment, di ba, Wenro? Hindi. Hindi ako pumayag. Oo. Ang ibig mong sabihin ay, ang asawa ko tinanggap ang pag-amin mo at gusto pang makasama ka. Ginang, Ma'am, anong nangyayari? Oo nga, Hindi ko alam. ikaw ang asawa ni Presidente Pei? Ano pang tinititigan mo? Itapon mo na yung basura mo, lahat. Pumatol ka pa sa asawa ni Presidente Pei? Sigurado ka bang ayaw mo nang mabuhay? pasensya na, Presidente Pei. Kakabigay ko lang. Nagbibiro lang kay Miss Wen. Nagbibiro lang ako kanina. Hindi ko alam na siya pala ang asawa mo. Walang problema. Kahit wala ako, hindi kanya magugustuhan. Naiintindihan mo ba? Opo, tama si Presidente Pei. Itapon mo na yan agad. Ayos lang ba kanina? Okay lang ako. Agad ko siyang tinanggihan. At sinabi ko sa kanya na kasal na ako. Pero, hindi sila naniwala. Okay lang yan. Ngayon alam na nila. Huwag kayong mahiya. Magtrabaho na lang kayo. Babailik na ako sa trabaho. Mamaya. Sabay tayong uuwi. Si, Tama na. Tumigil na kayo sa panonood. Magtrabaho na kayo. Oy. Kagaba? Hindi naman kayo ni Presidente Pei. huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Oy, kamusta?
Kumusta pangangatawan niya? Maganda ba katawan niya? Tama na. Kung magpapatuloy ka, hindi na kita kakausapin. Sige, tigil na. Ginoong Pei, ito ba ang financial report namin noong nakaraang taon at ang kita ay nasa report na. Kung wala nang iba, aalis na ako. Director Zhang, mayroon bang subasta ng diamante na tinatawag na sayaw ng mga bituin? Noong nakaraang linggo, mukhang mayroon nga gaya ng nasabing subasta. Ito ay binili ng isang pribadong mamimili at kinuha na. Ang pangalan, parang Jiang, something, Wang. Jiang Bei Wang. Oo, iyan nga ang pangalan. Ginoong Pei, bibili ka ba ng singsing para sa misis mo? Ginoong Pei, ikaw, baka gusto mong isaalang-alang ang iba? Narinig ko, ang Jiang Bei Wang na iyon ay gumastos ng maliliit na bilyon bago ito makuha para ibenta niya ito. Malamang hindi ganoon kadali, di ba? Naiintindihan ko. Maaari ka nang umalis. Opo, May gagawin ako mamayang gabi. Baka malate ako ng uwi. Umuwi ka na lang muna. Sipo. Sabi ko nang, hindi ako uuwi ngayong gabi. Hindi mo man lang tinanong kung saan ako pupunta, kahit magtanong. Hindi ka ba natatakot na baka makipaglandian ako sa ibang babae? Lakad na, Wenru. Aalis na rin ako. Umuwi ka ng maaga. Paalam. Paalam. Gusto mo bang tingnan kung ano ang ginagawa ni Paigeline? Bahala na. Hindi niya sinabi sa akin. Malamang may sarili siyang dahilan. Ako lang naman ay isang peking asawa. Wala akong karapatang magtanong. Uwi na. Umalis na lang siya. Hindi man lang ako pinansin. Talaga? Wala man lang text. Siya. Hindi na rin kita papansinin. Jilin, dumating ka na. Hindi ba dati kang bumili ng isang pares ng singsing na diamante? Ang tawag ay sayaw ng mga bituin. Oo, tama. May ganoong bagay. 1 bilyon at 500 milyon. Bibilhin ko ang pares na iyan. Hoy, Jilin, anong ibig mong sabihin? Ang singsing na ito ay para sa iyo talaga. Hindi mo na kailangan magbayad. Hindi na kailangan. Sabi ko na noon. Hindi na ako kukuha ng kahit 1 sentimo mula sa iyo. Jilin, seryoso ka bang gagawin ito? Noong una, ang lola mo. Tumigil ka. Hindi mo karapat dapat banggitin ang lola ko. Kung hindi dahil sa iyo, hindi kaya na-aksidente ang lola ko. Mali ako. Talagang mali ako. Wala kang dapat ipag-alala. Aalagaan kita sa iyong pagtanda. May asawa na ako. Anong sinabi mo? May asawa ka na? Ang singsing na ito ay binili ko para sa kanya. Pwede mo bang dalhin siya rito para makita ko? Gabing-gabi na. Di ka pa umuuwi? Di mo man lang ako pinapansin. Bahala na. Tatanong na lang ako. Ang late na. Di ka pa umuwi? Mismo na ako. Babalik na ako agad. Naku, sana di na lang ako nagtanong. Ang sweet. Sawa na ko. Bigay mo na sa akin yung singsing. Pinapauwi na ko ng misis ko. Yung tungkol sa pagkikita ninyo. Pag uwi ko,
tatanungin ko siya. Kung okay sa kanya, pwede ko siyang dalhin para makita ka. Siya. Teka lang, kukunin ko na. Sabi ko na nga ba? Si misis ko, imposibleng di niya ako alalahanin. Wenru. Wenru, Ano yon? akala ko, para kang noong 8 taon na ang nakaraan. Iiwan mo na naman ako. Yon. Maaari mo na ba akong bitawan? Nahihirapan na akong huminga. Maupo ka. Simula ngayon. Huwag kang maglaro ng cellphone sa dilim. Masama ito sa mata. Para sa akin? Hindi, hindi, hindi. Hindi ko ito matatanggap. Kasal lang tayo sa papel. Napakamahal nito. Hindi ko ito pwedeng kunin. Hindi naman mahal. Bigay lang ng kliyente. Nagkataon na isang pares ng singsing. Kung ayaw mo, itatapon ko na lang. Ay. Ang ganda naman nito. Sayang naman kung itatapon. Ang ganda. Iabot mo ang kamay mo. Ano? Maganda. Pero, wala man lang akong naibigay na regalo sa iyo. Sino nagsabi? Ang regalo mo, nakuha ko na. Natanggap ko na ang pinakamagandang regalo sa mundo. Ako, wala naman akong regalo sa iyo Siya. Sabi ko meron. Makinig ka. Ay ako na. Ang sakto naman. Ang sukat ng pares ng singsing na ito, tulad ng sa amin. Ibig sabihin, ang kliyenteng ito may magandang panlasa sa pagpili ng regalo. Ikaw, may ginagawa ka ba sa weekend? Gusto kitang iuwi. Makilala ang aking pamilya. Ang iyong mga magulang? Lolo ko. Ang mga magulang ko ay nasa ibang bansa. Hindi pa umuuwi. Pero narinig nila na ikinasal na tayo. Gusto ka rin nilang makita. Lolo, Ang batang ito na si G. Lin iba sa'yo. Inihanda na ng pamilya ang daan para sa kanya. Hindi siya dapat dahil sa pagsama sa'yo. Maantala ang kanyang magandang kinabukasan. Anong problema? Ayaw mong makilala ang aking pamilya? Chilen. Sa tingin ko, ito ay medyo masyadong biglaan. Hindi pa ako handa. Naiintindihan ko. Chilin, hindi ganoon ang iniisip mo. Bigyan mo ako ng oras, okay? Okay lang. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pipilitin na gawin. Anumang ayaw mong gawin. Gabi na. Matulog ka na. Chilin. Gusto kita. Palagi kitang gusto. Gusto ko ring makilala ang pamilya mo. Pero, may dahilan ako. Bigyan mo pa ako ng oras. Huwag mo akong iwan, okay? Huwag kang umiyak. Paano kita iiwan?
Huwag kang mag-alala. Mahal na mahal kita. Hindi kita kayang iwan. Si. Tumigil ka na sa pag-iyak. Hindi tayo maghihiwalay kailanman. Okay? Huwag kang bibitaw. Yakap lang tayo. Si. Habang buhay, hindi bibitaw. Yakap tayo, magpakailanman. Jeline. Huwag. Huwag mo akong iwan. Huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan. Huwag kang mag-alala. Mahal. Alam mo ba, gusto ko ang ganitong buhay. Matagal ko nang gusto ito. Maligayang bagong kasal. Wenro, ano pa bang mga bagay na itinatago mo sa akin? Hindi. Kahapon, hindi ba ako natulog sa sofa? Bakit ako nasa kama? Baka? Buti na lang. Nasa akin pa ang damit ko. Danny, bakit bigla niya akong hinahanap? Ayos lang ang lahat. Stable ang kondisyon. Mabait siya sa akin. Huwag kang mag-alala. Pai Chilin. Kakaiba. Nasaan siya? Baka, pumasok na sa trabaho. Workaholic talaga. Ma'am Pei, magandang umaga. Si Mr. Pei ay biglang umalis para sa business trip. Inatasan niya akong ihatid ka sa trabaho. Nag-business trip? Kaya pala sabi ko, wala akong nakita kaninang umaga. Ma'am Pei, dito po. Xiaoyue, sa utak mo maghapon, ano ba ang iniisip mo? Kagabi, umalis si Mr. Pei para sa business trip. Wala siya sa bahay. Walang nangyari. Wala talagang nangyari? Mukhang ang asawa ng CEO, hindi madali. When Rumay naghahanap sa'yo sa baba. Naghahanap sa akin? Sino? Ewan ko. Isang babae. Mukhang matanda na. Babae. Kung ganoon, mauna ka na. Babae. Wala akong kilalang babae. Xiaoro.
pumunta rito? Hindi kita kilala. Xiaoro. Ako si nanay mo. Matagal na akong walang nanay. Tumakas na si nanay noon pa. Noong bata pa ako, wala na akong nanay. Xiaoro. Pasensya na. Huwag ka nang magalit sa akin, pwede ba? Talagang nanay, alam kong mali ako. Maganda ang buhay ko ngayon. Bakit kailangan mo pang pumasok sa mundo ko? Dahil sa iyo namatay si tatay. Noong nasa ospital ka, sinakal mo ang leeg ko. Sabay sabing sana mamatay na ako. Wala na akong nanay noon. Hindi ka welcome sa mundo ko. Umalis ka na dito. Xiaoro, Xiaoro? Ano ba talaga ang gusto mong mangyari para mapatawad mo si nanay? Xiaoro, Xiaoro. Luluhod ako sa iyo, Xiaoro. Xiaoro, Xiaoro. Nakaluhod ako sa iyo, Xiaoro. Ano ba itong ginagawa mo? Tumayo ka na agad. Hindi ako tatayo. Kung hindi mo ako patawarin, hindi ako tatayo. Huwag kang magwala dito. Iba ito. Hindi ito iba. Iisa lang ito. Ngayon, mag-isa na ako at walang kakampi. Ikaw na lang ang anak ko. Kung iiwan mo rin ako, Pataasin mo na siya. Oo nga. hindi na talaga ako mabubuhay. Sige, pinatawad na kita. Tumayo ka muna. Talaga? Umalis ka na. Tingnan mo kung paano kumain yung tao. Parang hindi pa kumain sa buong buhay. Tama na. Tama na. Dahan-dahan lang sa pagkain. Walang makikipag-agawan sa'yo. Sabihin mo na. Ano yon? Yung... Sa totoo lang, wala naman. Kung ayaw mong sabihin? Sige, aalis na ako. Ay, Xiaoro, Xiaoro. Sasabihin ko na. Sasabihin ko na, okay na? Si Liu Qing. Hindi talaga siya mabuting tao. Sugalero siya. At saka, lahat ng pera na dala ko nawala sa sugal. Siya mismo, sa labas, maraming utang sa sugal. Kaya ngayon, wala kang pera? At naisip mo ako? Ako, Sasabihin ko sa'yo, wala akong pera. Hindi ko babayaran ang utang niya. hindi. Xiaoro, nagkakamali ka. Miss lang kita. Gusto lang kitang makita. Hindi naman talaga ako nagplanong humingi ng pera sa'yo. Ilang taon na ang lumipas. Xiaoro, alam ni Mommy na nagkamali siya. Hindi dapat ginawa ni Mommy yun sa'yo. Pinagtiisan ka ni Mommy. Pasensya na, anak. Wala kang kasalanan sa akin. Ang may kasalanan ka ay ang tatay ko palagi. Mahal na mahal ka niya kung hindi dahil sa'yo. Magiging masaya sana ang pamilya natin. Sarili ko ang may kasalanan. Wala akong mukha para harapin ka. Wala akong mukha. 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 Tama na, tama na. Pampublikong lugar ito. Kung talagang nagsisisi ka, sumama ka sa akin sa isang lugar. Xiaoro, ito ay, Libingan ito ng tatay ko. Hindi ba nagsisisi ka sa kanya? Dito ka humingi ng tawad sa kanya. ako. Paano? Hindi ba kanina ka pa hindi taos-puso ang iyong paghingi ng tawad? Hindi. Nagbawa ko sa tatay mo. Para humingi ng tawad. Tiyang ko, pasensya na. Hindi kita naalagaan ng tama. At hindi ko rin inalagaan ang ating mabuting anak na si Xiaoro. Ngayon, pumunta ako para magbaw at humingi ng tawad sa iyo. Pasensya na talaga sa iyo. Pasensya na sa iyo. Tatay, nakikita mo ba? Talagang alam na ni nanay ang pagkakamali niya. Ngayon, nakita ko siya noong hindi siya maganda ang kalagayan. Napagtanto ko na nasasaktan din ako. Siya pa rin ang aking ina. Tatay,
Handa na akong patawarin si nanay. Ngayon, kasama ko si Jeline. Bumalik na rin si nanay. Nagdesisyon na ako. Pag uwi ko, sasabihin ko na kay Jeline ang totoo. Ang anak mo ay tiyak magiging mas masaya, tatay. Ang iyong espiritu sa langit ay tiyak na magbabantay sa akin, di ba? Nanay, dito ka muna tumira. Hanggang makahanap ako ng angkop na bahay, susunduin kita. Pasensya na sa abala, Shauro. Bakit hindi mo sinagot? Scam call. Ang mga scam call na ito, mas mabuting wag sagutin. May gagawin pa ako. Uunahin ko nang umalis. Ikaw naman, mag-ingat ka sa daan. Umuwi na si Jeline. Jeline? Umuwi ka na. Oh. Anong meron? May nangyari ba? Anong ginawa mo ngayon? Nag-text ako sa'yo. Bakit hindi ka sumagot? Wala naman. Hindi ko nasagot ang tawag mo. Naka-silent ang phone ko. Hindi ko nakita. Yan lang ang ikinagagalit mo? Sabihin mo sa akin, sino ba talaga ang nakilala mo ngayon? Jeline, ngayon, hindi ko pa masasabi sa'yo. Kapag tamang panahon na, sasabihin ko sa'yo. Okay lang ba? Tamang panahon? Ano yung tamang panahon? Wenru, ginawa mo akong tanga. Nakakatuwa ba? Jeline, ano ba talaga ang sinasabi mo? Kailan kita niloko? Tama na. May mga panloloko. Minsan lang, sapat na. Akala ko pa naman, pagkatapos nating magpakasal, mananatili ka sa akin. Hanggang ngayon, ako lang, bulag, na naniniwala. Tamang panahon. Ano ba yung tamang panahon? Ikaw at si Danny, magkasama kayo. Ang imbitasyon sa kasal, ihahatid sa harap ko ngayon? Paano mo nalaman? Kay Danny? Tiningnan mo ang phone ko? Hinalungkat ko ang phone mo. Nagkataon lang na nakita ko ang mensahe niya sa'yo. Kung pwede lang. Mas gugustuhin ko na hindi ko nakita ang lahat ng ito. Wenru, ngayon, nakakasuka ka na sa akin. Ikaw, maniwala ka naman sa akin? Hindi ganoon ang nangyari gaya ng iniisip mo. Sia, naniniwala ako sa'yo. Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang relasyon mo kay Danny? Pasensya na. Hindi ko masasabi. Huwag mo akong pilitin. Talagang hindi ko masabi. Jeline, pasensya na. Talagang pasensya na. Parang ako na naman. Ang sumira ng relasyon natin, nasira ko na naman. Shauro, pumunta ka sa hotel. Nagluto ako ng chicken soup para sa'yo. Kamakailan, napansin kong pumayat ka. Naawa ako sa'yo. Mag-aayos lang ako at pupunta. Shauro, wag mo akong sisihin. Talagang napilitan lang ako.
Huwag kang magmadali. Malapit na akong magtagumpay. Huwag kang mag-alala, nilagyan ko na ng gamot ang sabaw. Malaki ang dosage. Tiyak na matutulog siya ng matagal. Sabihin mo sa buyer, pakiusapan mo siyang pumunta bukas para i-check ang paninda. Sinasabi ko sa'yo, ang ganda ng anak ko. Pagkatapos ng transaksyong ito, hindi lang mababayaran ang utang mo. Patuloy pa tayong gagastos ng ilang panahon. Sige, ayun na. Malapit na ring dumating ang dalaga. Tatawagan ko siya para malaman kung nasaan na siya. Oh, Xiaoro, hindi yan ang iniisip mo, Xiaoro, hindi. Hindi ka karapat-dapat maging nanay ko. Mula ngayon, ituturing kong wala akong nanay na katulad mo. Galit ako sa'yo. Ayoko nang makita ka. Xiaoro. Xiaoro. Xiaoro, makinig ka sa akin, Xiaoro. Sumpa na buko ang plano. Ano ba? Nasaktan ka sa pag-ibig? Mga bata pa kayo eh. Nag-aaway tapos nagbabati. Ayusin mo siya. Hindi naman malaking bagay. Manong, sa tingin mo, sa magkasintahan, ang pamilyang pinagmulan, mahalaga ba? Ito. Mahirap sabihin. Noong panahon namin, kapag nagkagusto, magkasama na agad. Pero, ngayon iba na. Kayo mga kabataan, maraming dapat isipin. Sa tingin ko, kailangan mong kasama ang nobyo mo. Mag-usap kayo ng maayos. Ang ibang tao, baka titimbangin ang mga kalamangan at kahinaan. Pero ang iba naman, dahil sa pag-ibig, kaya niyang tanggapin lahat ng iyong pagkukulang. Pero, may tao ba talaga na dahil sa pag-ibig, kayang gawin ito? Oo naman. Miss, andito na tayo. Miss, sobra ang bayad mo. Ang saya-saya mo talaga, miss. Wala pa rin siya? Jeline, pwede mo ba akong patawarin? Kaninong telepono ito? Pei Xiao, si Wenro mong asawa? Tawag ng asawa mo. Sasagutin mo ba? Baba na, wag mo na yang pansinin, Tara. Jeline, ayaw mo na ba ako? Bakit? Uminom. Wenru, gusto mo lang ba talaga tumawag sa akin? Pei Xiao, paano ka uminom at nag-iisip ka pa? Uminom ka na. Inom. Jeline? Pasensya na. Wala akong magagawa na samahan ka pa.
Hindi tama. Sinabi ni Jeline. Kahit kailan, huwag mong maliitin ang iyong sariling buhay. Tama. Hindi pwede. Pero ngayon, hindi na niya ako gusto. Ano ang gagawin ko? Ang sakit ng ulo ko. Ano ang gagawin? Ano ang gagawin? Gamot. Ano ang gagawin? Mukhang lumalala na ang sakit ko. Ang gamot na binigay mo sa akin. Naubos ko na rin. Halika sa akin. Ay, Laosong. Bakit ka nandito? Siya, aliwin mo ang boss. Guwapo, Tara, uminom. Layas. Inimbitahan kami ni Pei Xiao. Anong tingin mo sa sarili mo? Bakit mo kami pinalayas? oo nga. Sapat na ba? Layas. Laosong. Para sa ganyang babae, sayang ang pera. Sulit ba? Sayang ang pera para sa ganyang babae. Sulit ba? Alam mo naman na ganyan siya. Bakit ganyan ka pa rin? Wala lang. Ang habol lang naman nila ay pera. At ako naman ay may pera. Ba't hindi? Si Wenru? Si Wenru, wala ka nang pakialam. Huwag mo nang banggitin ang babaeng iyon sa akin. Anong gusto mo? Anong gagawin mo? Naghintay ka ng 8 taon. Buong 8 taon. Ngayon, sa wakas nakuha mo na. Dito ka nagtatago umiinom. Anong alam mo? Alam mo ba kung ano ang nangyari sa pagitan natin? Oh, hindi ko alam kung ano ang nangyari. Pero alam ko, kahit gaano kalaking problema, hindi rin solusyon ang magtago dito sa pag-inom ng ilang basong alak. Nagtago ka dito at umiinom. Ayos ba ang problema? Ano pa ang gusto mong gawin ko? Nakita ko mismo. May ibang lalaking nag-text sa kanya. Sa loob ng maraming taon. Hindi pa ba sapat ang ginawa ko? Ano pa bang gusto mong gawin ko? Akala ko may malaking problema. Dahil lang sa isang lalaki na nag-text sa kanya. Nagdududa ka na sa asawa mo? May kapal ka pang sabihin sa akin? Sa loob ng maraming taon, gaano karami ang ibinigay mo? Ang 8 taong relasyon ay napakadaling masira? Pai Chilin, nagkamali ako sa iyo. Sabihin mo ng malinaw. Nagtanong ka ba kay Wenru kung ano ang nangyari? Naniwala ka ba kay Wenru kahit isang beses? Kung ako sa iyo, uwi ka na sa bahay ngayon. Hanapin mo si Wenru at kausapin mo siya ng maayos. Kahit ano ang mangyari. At least ay maging karapat-dapat sa inyong relasyon sa loob ng maraming taon. Tama ka. Ngayon? Babalikan ko siya ngayon. Tama ka. Lasing ka. Huwag magmaneho. Kuya? Dong Hubay. Nagkataon. May isang babae kanina. Nag-book din ng taxi papunta doon. Babae? Kailan? Kanina lang. Mga 20 minuto na ang nakalipas. Umiiyak siya sa taxi. Paka heartbroken. Boy, ikaw ba ang nobyo niya? Ako? Ay. Boy hindi sa sinasabi ko, pero napakaganda ng babaeng iyon. Hindi mo man lang pinapahalagahan. Kuya, alam ko na mali ako. Pakibilisan mo. Nagmamadali ako. Sipo, tingnan mo to. Wenru, kailangan mong hintayin ako.
Sana umabot. Sana umabot. Boy, sobra ang bayad mo. Ay, mundo ng mayayaman, hindi ko maintindihan. Wenru, Wenru. Oy, kumusta, iyan lang ba? Pakilagay na lang po. What? Jillian, kapag nabasa mo na ang liham na ito, umalis na ako sa lungsod na ito. Huwag mo akong hanapin. Ang pagkikita natin sa mga nakaraang araw, masaya ako. Ang kalahati ng sertipiko ng kasal, kinuha ko, dahil ito ay maaaring ang pinakamahalagang regalo sa aking buhay. Jillian, alam mo ba? Gusto ko ang kasal na ito, matagal na panahon na. Sa loob ng 8 taon na ito, saan man ako pumunta, hindi ako tumigil sa pag-iisip na makita ka. Ngunit ang aking pamilya ay hindi masaya. Namatay si tatay dahil sa aksidente sa pagmamaneho ng lasing. Alam ko, pati ang lola mo ay namatay dahil sa pagmamaneho ng lasing. Kaya sa buong buhay mo, maaaring hindi mo mapapatawad ang mga taong nagmamaneho ng lasing. Pasensya na. Jillian, naayos mo na ba ang problema mo? Huwag ka nang magsalita ng kalokohan. Tulungan mo akong hanapin ang mga galaw ni Wenro kamakailan. Siguradong may nangyaring masama sa kanya. Hindi ko na siya mahanap ngayon. Sige, huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang hanapin ang kinaroroonan niya ngayon. Pero kung nasaan siya ngayon, baka kailangan ng kaunting oras. Salamat pare. Salamat. Sino ka ba? Anong gagawin mo? Oy, oy, oy. Sinasabi ko sa'yo, kung may masamang mangyari kay Wenro, ikaw at ang kabit mo, walang makakatakas. Paghihigantihan ko kayo. Tapos na. Tapos na ang lahat. Ginoong Pei, nandito ka na. Nasaan si Wenro? Bakit hindi siya pumasok ngayon? Nag-leave siya, sabi niya. Masama ang pakiramdam. Gaano katagal ang leave? Hindi sinabi. Hindi sinabi. Nasaan ang leave form? Wala rin. Bilang isang direktor, kapag nag-leave ang empleyado, wala kang alam? Sa tingin mo, tama ba iyon? Nag-leave ang tauhan, wala siyang alam. Sa tingin mo, okay ba to? Pei. Amo Pei, wala akong kasalanan. Si Wenro. Kahit paano, asawa mo siya, di ba? Hindi namin kayang magsabi ng iba pa. Tama na. Umalis ka muna. Kung may balita tungkol kay Wenro, sabihin mo agad sa akin. Opo. Wenru. 8 taon na ang nakaraan. Umalis ka. Ikaw, pagkatapos ng 8 taon, iiwan mo na naman ako. Alam ko na ang totoo. Hindi kita sinisisi. Basta't makabalik ka, kaya kong isuko lahat. Sabihin mo,
Jilun, nahanap na si Wenro. Nasaan? Kumusta hindi natatanggap ng pasyente ngayon? Mahinahon. Umupo. Tiningnan ko ang dati mong medical record. Sa totoo lang, maganda ang paggaling mo. Paano nangyari ito? Hindi ko alam. Pagkatapos kong umuwi, nakilala ko ang matagal ko nang gusto ang lalaking iyon. At nakasal na sa kanya. Kasal? Bakit ang bilis? Sigurado ka bang mahal ka talaga niya? Oo, aminin ko. Dati mahal ka talaga niya. Pero maraming taon na ang lumipas. Paano kung hindi siya totoo sa'yo? Paano kung niloloko ka lang? Sa tingin ko, hindi naman. Nararamdaman ko. Mabait siya sa akin. Marami siyang ginawa para sa akin. Ang unfair mo naman. Hindi mo man lang ako inimbita sa kasal. At saka wala pa ring pangsalubong. Wala ring pangsalubong. Wala ring kasal. Wala ring pangsalubong. Wala ring kasal. Ang bansa ninyo, hindi ba kayo ang pinaka nagpapahalaga sa magandang asal? When, kailangan kong paalalahanan ka kung ang lalaking ito ay tumanggi sa kasal, kung gayon ang lalaking ito ang motibo niya sa pagpapakasal sa iyo. Kailangan mong pag-isipan ng mabuti. Danny, mali ang pagkakaintindi mo. Ako ang ayaw. Bakit? Dahil ba sa trabaho? Hindi. Dahil sa akin. Pagkatapos, uminom ng tatay ko, nakabangga siya ng tao habang nagmamaneho. Mali ang ginawa niya. Ako. Hindi ko pwedeng malaman ni Jilly ng mga ito. Kung malaman niya, siguradong iiwan niya ako. At saka, ang lolo ni Jillian talaga namang hindi ako gusto kung malaman nila. Tiyak na lalong hindi ako gusto. Sa mundong ito, walang may gusto sa akin. Lahat ay napupuot sa akin. Wenro, Lahat ay napupuot sa akin. Walang gusto sa akin. paano naman? Si Wenro ay napaka-cute at maganda. Tiyak na marami ang may gusto sa'yo. Talaga? Lahat. Gusto ba ako ng lahat? Wa. Tama. Mahal ako ni Mama. Nagluto pa si Mama ng chicken soup para sa akin. Si Mama ang pinakamahal sa akin. Mali. Mali. Hindi ako gusto ni Mama. Ayaw talaga ako ni Mama. Ibebenta niya ako. Ibebenta niya ako sa bundok. Natatakot si Wenro. Ayaw ni Wenro na ibenta. Ayaw kong maipagbili. Wenro. Wenro. Ginoo, hindi ka pwede pumasok dito. Sino ka? Pait Shilin. Asawa ni Wenro. Kamusta? Danny ang pangalan ko. Ako si Wenro. Alam mo ba, may asawa na siya. At nangahas ka pang mang-istorbo sa kanya. Wala ka bang hiya? Ikaw ba, ang nag-udyok, sa kanya na pumunta? Sinasabi ko sa iyo, siya ang asawa ko. Kung muli mo siyang gagalawin, subukan mo. Jillian, huwag kang manakit. Sa ganitong pagkakataon, iproprotekta mo pa ba ang lalaking ito? Jillian, bakit ka pumunta dito? Wenro. Ang layo ng iyong pag-iwas sa akin. Handang-handa ka na ba? Na makipaghiwalay sa akin? Ako. Ayoko.
Ayoko ng hiwalayan. Ang totoo, hindi ko naisip na hiwalayan ka. Si Danny ay psychologist ko lang. Dahil siya ay mas may alam sa kalagayan ko. Kaya pumunta ako sa kanya para magpagamot. Pero natatakot ako na ikaw. Kapag nalaman mo ang kalagayan ko, ay iiwan mo ako. Kaya hindi ako naglakas loob na sabihin sa'yo. Zilin, huwag mo akong iwan. Pakiusap. Ngayon, wala na akong iba kundi ikaw. Ikaw na lang ang mayroon ako. Wenru. May sakit ka? Anong sakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Depression. Malubhang depression. Noong nasa ibang bansa ako, nagsimula na iyon. Si Danny ang naggiya sa akin. Kaya, dahil dito, ka nakipaghiwalay sa akin? Hindi lang iyon. Ang pamilya ko ay hindi talaga masaya. Namatay si Itay dahil sa pagmamaneho ng lasing. Iniwan din ako ng inay. Ang lola mo ay namatay din sa aksidenteng dulot ng pagmamaneho ng lasing. Ako, nagkamali si Itay. Natakot ako na iiwan mo ako. Ang lola ko ay namatay sa aksidente. Paano mo nalaman? Sinabi sa akin ng lolo mo. Pasensya na, Jeline. Wala akong ibang masasandalan. Ako na lang ang aasahan ko. Wala talaga akong magawa, kaya nagsinungaling ako sa'yo. Ako. Pasensya na. Yang Bewang? Huwag mo akong iwan, pakiusap. Ang totoo, noong panahong nasa ibang bansa ako, hindi maganda ang kalagayan ko. Hindi ako gusto ng mga babae sa eskwela. Nagkalat sila ng pako sa kama ko. Nagdura sila sa pagkain ko. Hindi ko rin alam kung bakit nila ginagawa iyon. Sa huli, na-depress ako ng malubha. Pasensya na. Kasalanan ko, hindi kita naalagaan ng maayos. Hindi na mangyayari yan simula ngayon. Hindi na mauulit to. Sa susunod, kahit anong mangyari, sabihin mo agad sa akin. Mananatili ako sa tabi mo magpakailanman. Magpakailanman. Sa totoo lang, wala akong nagustuhan na iba. Ang gusto ko, ikaw lang. Naisip ko rin na gamitin lahat ng paraan para hanapin ka. Hanggang sa araw na iyon, hindi sinasadyang nabangga ang kotse mo. Bakit kailangan mong pasanin ang lahat ng ito mag-isa? Bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Dahil, natatakot akong mawala ka. Hindi ko inakala na sa huli, muntik na kitang mawala. Hindi na mawawala. Hindi na tayo maghihiwalay magpakailanman. Wanru, ang gamot na ito para sa iyo ngayon ay mas makakatulong. Pasensya na. Kanina, sobra akong nagpadala sa emosyon. Humihingi ako ng tawad sa iyo. At saka, ang medical records ni Wenro, pwede mo bang bigyan ako ng kopya? Sige. Dahil pumayag si Miss Wen, pwedeng padalhan kita ng kopya. Pero ang gusto kong sabihin, bilang asawa ni Miss Wen, hindi ka talaga karapat-dapat. Ang asawa mo ay matagal nang umiinom ng pampatulog at wala kang napansin. Napakawalang kwenta. Jilin. Pa, magdidiborsyo ba tayo? Ano bang iniisip mo? Ikukulong kita sa tabi ko. Magpakailanman, hindi tayo maghihiwalay. Asawa. Okay lang yan. Ang depression ay parang sipon at lagnat. Kung may sakit, gagamutin natin. Uminom ka lang ng gamot. Sa mga susunod na araw, mananatili ako sa tabi mo. Tungkol sa ibang tao. Sa tingin ko, oras na dapat nang mag-ayos. Mahal. Hintayin mo lang ako dito. Tatawag lang ako. Gaano katagal? Babalik ka pa ba? Babalik agad. Jilin,
Nagulat ako na ikaw pa ang tumawag sa akin. Hindi ba lagi mong gustong malaman kung sino ang asawa ko? Si? Bukas ng gabi dadalhin ko siya para makita ka. Talaga? Naku, Jilin. Talagang binigyan mo ako ng malaking sorpresa. Maghahanda ako ng mabuti. Oo nga. Talagang dapat kang maghanda ng mabuti. Bakit ang tagal? Akala ko iniwan mo na ako. Saan ganoon katagal? Ilang minuto lang yan. Ilang minuto? Matagal na yon. Oh, Si. Sa susunod, saan man ako pumunta, isama ko palagi ang aking mahal na asawa. Tara na. Aalis na kayo? Danny. Salamat sa pag-alaga mo. Ikaw ang aking matalik na kaibigan. Si Wenro ay may espesyal na sitwasyon. Simula ngayon, hindi mo dapat hayaan pang masaktan siya. Hindi. Hindi na talaga. Tara na. Jeline, talaga bang magkikita tayo? Medyo kinakabahan ako. Huwag kang matakot. Nandito ako. At may utang siya sa iyo. Kailangan niyang bayaran iyon sa huli. Pero, noong una, ngunit binaliktad mo ang salita at dumating ako sa tabi mo. Ako ang may mali sa simula pa lang. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa lahat. Oh, Tara na. Bumalik na po kayo. Hinihintay kayo ni Ginoo. mahal. Ang laki ng bahay na ito. Gusto mo ba? Kung gusto mo, ibibigay ko sa iyo bukas. Hindi. Yung bahay na tinutuluyan natin ngayon ay sapat na kalaki. Kung mas malaki pa, nakakatakot manirahan. Ang aking asawa. Ngayon ay marunong nang magtipid para sa pamilya. Lagi talagang matipid, di ba? Tara na. Jilin, dumating ka na. Ang asawa mo, Kumusta? Lolo Jiang, bakit ikaw? Paano? Nagulat ka. Dati, ikaw mismo ang pumigil. Pero ngayon magkasama na tayo. Hindi mo inaasahan, di ba? Jilin, huwag mo akong sisihin. Noon, ang pamilya ng babaeng ito ay nagkaroon ng malaking pagbabago. Ayaw kong dahil sa kanya, maapektuhan ang iyong kinabukasan. Dapat mong malaman ang iyong responsibilidad. Ako na ang bahala sa sarili kong landas. Hindi mo na kailangan makialam. Ang pagbabago sa pamilya ni Wenro, kusa ba niyang ginusto? Noong kailangan niya ako, hindi ako nakasama sa tabi niya. Ito ang sumira sa buong buhay ko. Jilin, pero lahat ng ginawa ko noon ay para sa ikabubuti mo. Para sa ikabubuti ko? Tigilan mo na ang paggawa ng dahilan. Natatakot ka lang na maubos ko ang kayamanan ng pamilya Jiang. Sasabihin ko rin sa iyo, ang Pay Corporation ay akin itong itinayo. Hindi gumamit ng kahit anong resources ng pamilya Jiang. Jilin, ako ang mali. Talagang mahusay ka. Mas superior ka kaysa sa lahat ng mga inapo ng pamilya Jiang. Mas mahusay ang iyong pagsusumikap sa mga nakaraang taon. Ay nasaksihan ko. Ngunit hindi ko inaasahan dahil dito. Lalong lumayo ang ating distansya. Ang bagay na ito ay mali ang ginawa ko. Siya, pumapayag na ako sa inyo. Kumain muna tayo. Hindi na kailangan. Ano? Sabi ko, di na kailangan kumain. Humingi ka agad ng tawad sa asawa ko. Jilin, ako, isang nakatatanda, ay hihingi ng tawad sa isang nakababata? Oo naman.
Pwede ka namang tumanggi. Kung gusto mo na hayaan ang pamilya Jiang na unti-unti. Mabulok. Manugang na babae. Ako. Tawagin mo siyang Miss Wen. Ang relasyon mo sa kanya ay hindi pa ganoon kalapit. Miss Wen. Yung mga nangyari dati. Kasalanan ko. Hindi ko dapat makialam sa relasyon ninyo ni Jilin. Lalong hindi ko dapat ang pamilya mo pinuna. Sana mapatawad mo ako. Taos-puso naman ang kanyang saloobin. Ano? Galit ka pa ba? Hindi naman talaga ako galit dati pa. Pasensya na, Lolo Jiang. Wala akong magagawa. Patawarin ka para sa aking yumaong ama. Pasensya na. Okay lang. Humihingi siya ng tawad dahil may mali siyang nagawa. Kahit hindi mo siya patawarin, okay lang. Hindi ibig sabihin na humingi siya ng tawad. Kailangan mo siyang patawarin. Ang mahalaga, hindi ka galit. Tara na. Lolo Jiang. Ang mga ari-arian ng pamilya Jiang, aalagaan ko. Makatitiyak ka. Uy, Jilin. Ang kasal ninyo ni Wenro. Pwede ba akong imbitahan? Bahala na. Jeline, talagang hindi mo balak tawagin si Lolo Jiang na dumalo sa kasal natin? Depende sa kanyang pag-uugali. Bakit? Mahal, hindi na makapaghintay magpakasal? Hindi naman, nakakainis. Bakit? Mukhang may nabangga ako. Ay, mahal, pwede ka bang bumaba at tingnan para sa akin? Si, ito ay, Pamilyar ba? Ano ito? ang singsing na dinisenyo ko. Kapag lumaki na ako, gusto kong maging isang mahusay na taga-disenyo. Tiyak kong ididisenyo ang mga ito sa oras na iyon. Isa para sa iyo, isa para sa akin. Ano sa tingin mo? Wenro, pinaaalala kita. Hindi pa tayo magkasintahan. Pakiusap, maging mahinahon ka. Ano ngayon? Sa huli? Magiging akin ka pa rin. Ang singsing na ito ay ididisenyo ko rin. Ano ba? Pangit. Walang utang na loob. Sa tingin ko, hindi ba ito? Ang dinisenyo ko nung nag-aaral ako? Sa mga nakaraang taon, itinago ko ang drawing na ito. Inaakala ko na pagkatapos ng graduation. Sama-sama nating gagawin ito. Pero iniwan mo ako dati. Pero okay lang. Nakahanap na ako ng pinakamahusay na taga-disenyo sa mundo. Noong nakaraang buwan. Ayon sa iyong disenyo.
Nagawa na ang pares ng singsing. Wenru, papakasalan mo ba ako? Oh, Wenru. Mahal kita. hi Chilin. Mahal din kita. Tayo ay... Wag na wag maghihiwalay, okay? Hinding-hindi maghihiwalay.